Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Brandon, kumusta ang negosyo dyan? Dumarami ng parokyano natin, boss. Basta maniwala kayo sa hindi, hawag ko na ang isang balwarte. Talaga? Oo, boss. At marami na rin tayong tauhan at ilan sa mga tauhan yun ay miyembro ng mga alagad ng batas. Mukhang hindi ako nagkamali ng pagkuha ko sa iyo bilang aking kanang kamay, Brando. Talagang hindi kayo nagkamali, boss. Dahil lahat ng mga tauhan mo, ako, yung may abilidad. Alam ko. Dahil dyan ay mayroon din akong magandang ibabalita sa iyo. Ano yun, boss? Isa ka ng ganap na abogado ngayon. Ho? Boss? Tapos mo na ang kursong abogasya. Ano? Oo. Tapos mo na ang kursong abogasya. At ngayon naman ay lalakarin ko ang pagiging ganap mong abogado. Oo. Reservation para sa 4 na tao. Oo, gayon na. Pero itag mo sa akin kung dumating na sila at anong table sila nakaupo. Okay. Sige. Salamat. Bye. Pabuti na lamang. At napaaga ko ng pagtawag. Kung hindi, mauubusan na ng reservation table. Makapaligo na ka at nang makapagbihis na. Teka. Tatawagan ko muna si Yaya Shon bago pa sila makauwi.
Narinig ninyo yung sinabi ni Mabel, Inang? Ititreat niya tayo. Papapasukin daw tayo sa mamahaling restaurant. Totoo naman ang sinasabi ko Naniniwala naman ako sa sinabi mo Papasok nga naman tayo sa loob ng mamahaling restaurant. Pero hanggang sa loob lamang tayo ng restaurant, hindi kakain. He, dahil sa sinabi mong yan, tsapwera ka na. Sasama ka nga sa amin sa loob ng mamahaling restaurant, pero kami lang ni Inang Syon ang kakain. Ikaw hanggang sa loob ka lang, tulad ng sinabi mo. Oh, siya. Tama na yan. Umalis na tayo. Naniniwala naman kayo, dito tayo na ililibre tayo? At talaga palang super kuripot ang pagkakakilala nito sa akin. Ay, nako. Kayong dalawa. Bago na naman humantong sa pikunan yan mabuti pang umalis na tayo dito. Inay, saan nyo ba gustong kumain ngayon? Sabihin nyo lang, sagot ko. Sigurado ka? Oo. Huwag lang sa mamahaling restaurant. At ang cash na hawak ko lang ngayon, taman-tama lang para sa point-point. Anong point-point? Ang ibig kong sabihin ni Nathan ay sa turo-turo niya tayo pakakainin. Ay, akala ko sa bagong restaurant. Ay, dala nyo na bago pa tayo maubusan ng masasakyang tricycle. Anong sinasabi niyo, boss? Tapos na ako sa kursong abogasya. Paano kung nangyari yun? Hindi naman ako pumasok sa klase ko. Sa school, kahit isang beses. Hanggang ngayon pa ba wala ka pa ring bilib sa akin, Brando? Marami akong pera. Kaya marami akong koneksyon. At kung marami kang koneksyon, magagawa mo ang mga bagay na hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang mamamayan lamang. Talaga, boss? Oo. At para maniwala ka, pumunta ka sa school kung saan ka nag-enroll. Kunin mo ang diploma mo doon. Talagang pupunta ko, boss. At hindi lamang sa pagtatapos mo sa kolehiyo ang mapapasa iyo, kundi magiging ganap ka pang abogado kahit hindi ka pa nag-exam ng bar examination para sa mga abogado. Inay, nalampasan na natin ang palengke ng bayan. Hindi naman patungo sa bayan itong sinasakyan natin ng tricycle. Saan ho ba tayo pupunta? Oo nga ho. Lampas na rin ang paradahan ng tricycle pa uwi sa atin. Bakit? Sinabi ko bang uuwi na tayo? Saan nga tayo pupunta kung ganun? Hindi ba't pinag-uusapan nyo na gusto nyong kumain? Oo. O, tingnan mo. Mabuti pa talaga si Inang Syon Naniniwala siya sa akin. Ikaw, walang tiwala. Kung ayaw mong maniwala, di wag kang kumain mamaya. Talaga lang ha? Pero Inang, ihanda ninyo ang sarili nyo dahil baka mas masarap pa ang luto ninyo kaysa sa kakainan nating point-point. Sinabi mo yan Ibibigay ko sa'yo ang paniniwala mong yan. Kaming dalawa lamang ni Inang ang kakain sa mamahaling restaurant. Ikaw, hanggang sa paglalaway lang ang gagawin mo dahil ang i-order kong pagkain ay para lamang sa 2 tao. Ako at si Inang Syon lang. Hindi ako magtataka kung bakit mahangin kasi nakasakay tayo sa tricycle Teka. Naririto na pala tayo para! Nathan, kung may barya ka dyan, bayaran mo na tong tricycle.
Bumaba na tayo. Oh, Inang, kala ko ho ba kakain tayo? Oo, kakain nga tayo. Bakit tayo naririto? Wala naman hong point-point dito. Bakit ba? Sinabi ko bang point-point? Turo-turo tayo kakain. Nako, batang to, pati tuloy ako nagagaya sa kanya. Pero biro, Inang. Mahaling restaurant to Oo, alam ko. Kaya tara na. Ano bang hinihintay ninyo? Inang, naniwala ho ba kayo talaga sa sinabi nitong si Mabel? Kamag-anak to ni Tita Cory. Okay lang yan. Paminsan-minsan lang naman ito. Tsaka sa susunod, ikaw naman ang taya. Ha? Sa susunod? Oo, sa ngayon, ako muna ang taya kasi treat ko sa'yo. Pero sa susunod, ikaw naman. Dahil sa panahong iyon, may trabaho ka na syempre. Ano ba hinahantay nyo? Tara na! Binabati kita, anak. Nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Kahit papalo naipasa mo ang math subjects. Ang papa naman, hindi kahit paano yun. Dahil kadalasan, nagtatap ako sa math. At dahil doon ay natutuwa ako, Teka, anong gusto mo? Sa bahay tayo kakain o sa restaurant? Kahit saan, papa. Siya nga po pala. Nung isang araw ay umuwi si kuya at ang sabi, abogado na raw siya. Anong abogado ng kuya mo? Abogado? As in, lawyer na si kuya. Ano? Paano naging lawyer ang kuya mo political science lang ang na-graduate? Pasang-awa pa yata. Totoo ang sinasabi ko pa. Nung umuwi siya, naka-Amerikana siya. At nang tinanong ko kung saan galing, dahil bis na bis nga siya, ang sabi, may dadalhan daw siyang hearing. Ano? Hayan, nakapili na ako ng kakainin ko. Kayo naman. Ikaw, pili ka na rin. Kawawa ka naman kung hindi ka kakain. Umorder ka rin kahit ano. Tubig lang ako. Anong tubig ka lang? Talaga pa yatang tutuhanin mo yung sinabi ko kanina. Hindi naman. Sige na, nahiya ka pa. Inang, may tumatawag sa cellphone nyo. Baka si Ma'am Sophia yan. Tatanungin kung wala pa tayo. Siya na nga ito, anak. Hello? Ngayon nga lang kayo lalabas ng bahay. Hahanapin kayo kaagad. Sige po. Mga anak, sandali lamang at pupunta ako sa banyo. Sige po, Inang. Ingat kayo sa inaapakan ninyo, baka madulas kayo. Anong madulas na sinasabi mo? Mamahaling restaurant to, anak. Kaya malinis at masinop dito. Sige na. Sige na, Nathan. Umorder ka na. Huwag ka nang mahiya. Anak, paano naging abogado ang kuya mo hindi naman nag-aaral ng kabukas siya?
Ewan ko dun. Pero parang nga siya talagang abogado, Papa eh. Naka-Amerikana siya at may dala-dala pa siyang attache case. Naka-Amerikan at may daladalang attache case. Oho! Attache case. Hindi naman siya nakapagtapos ng abogasya. Paano siya naging abogado? At may dala pang attache case? Hindi kaya droga ang laman ng attache case na yun? Oh, Papa, natahimik na kayo. May problema ho ba? Wala lang. Biglang may naisip lang ako. Sige, at babalik na ako sa presinto. Ano ho? Pero kararating nyo lang ho. May nakalimutan lamang ako. Sige. Kailangang malaman ko kung ano itong sinasabi ni Althea. Nakakaibang kinikilos ni Brando. Lihim kong alamin sa school ang totoong status ni Brando. Ano ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Tubig na lang orderin ko. Ang kulit mo eh. Anong tubig lang ang o-orderin mo? Ikaw nga itong dahilan kaya tayo nandito. Kaya tayo nandito sa mamahaling restaurant na to bilang treat ko sa iyo. Dahil pagkatapos ng katakot-takot na kadramahan mo sa buhay, sa wakas, natapos mo rin ang kolehiyo. Tapos ngayon, tubig lang ang o-orderin mo. O sige na, order ka na. Mahal nga eh. Tingnan mo ang mga presyo. Pinakamababang 500 bawat isang plato. Ako nga ang taya. Hindi naman ikaw ang magbabayad eh. Kaya nga, ikaw ang magbabayad. Kaya ano? Kaya ayaw mong umorder dahil ako ang magbabayad, ganon. Bakit? Sa palagay mo ba, hindi ko kayang bayaran ang kakainin mo? Hindi naman. Alam ko namang kaya mong bayaran. Sa tagal mo nang nagtatrabaho kay Ma'am Sungit at sa kakuriputan mo, alam kong marami ka ng pera. Oo, yun naman pala eh. Teka, baka naman may lihim kang galit sa akin, kaya hindi mo makain ang ililibre ko sa'yo. Hindi ha. Lihim ang galit sa'yo. Lihim na pag-ibig ang mayroon ako sa'yo. Oo, ano na? Wala ka naman palang lihim na galit sa akin eh. Bakit ayaw mong umorder? Ang kulit naman nito. Sabi ng... May lihim kang ang galit sa akin. Hindi mo kayang lunukin ang ibibigay ko sa'yo. Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ganito na lang. Maghahati na lamang kami ni Inang. Ano? Makikihati ka pa? Sa laki ng katawan mo niyan. Baka hindi pa nakakakain ang inang mo. Ubus mo na. Okay lang. Marami kayang pagkain sa bahay. Kahit na gano'n ang ugali ni Ma'am Sungit eh. Hindi naman tayo ginugutom. Oh, nag-ring ang cellphone ko. Sino kaya to? Si Inang pala. Bakit ako tinatawagan? Sige na, sagutin mo na kasi. Hello? Inang? Bakit ho? Ha? Nariyan kayo sa labas? Ano hong ginagawa ninyo dyan? Sige po. Pero may mabibili nga ho ba kayo dyan sa labas? Bumalik po kayo kaagad ha. Sige po. Oh, bakit? Sino yung kausap mo? Anong bibili sa labas na sinasabi mo dyan? Si Inang kasi nasa labas. Ano? Lumabas ang inang mo? Hindi ba nagsabi magbabanyo lang siya? Oo. Gininaw daw sa lamig ng aircon kaya lumabas para bibili ng balabal niya. At may nabili naman siyang balabal sa labas. Oo. Buti na lamang at may nagtitinda ng ukay-ukay sa bandaron. Kundi giginawin siya.
Teka, ano kaya kung lumabas na tayo dito? Hindi rin lang makati sa lamig si Inang. Ano? Oh, tignan mo na lamang Bukod sa ang mahal-mahal ng pagkain, giniginaw pa si Inang. Oh, di ba? Mga anak, bakit wala pang pagkain dito sa lamesa? Oh, Inang, kayo pala. Ano ho bang nangyari? Bigla kayong nilamig. Baka tinatrangkaso kayo. Umalis na kaya tayo dito. Masyado nga namang malamig ng aircon Okay na ako. Nakabili na ako ng balabal. O sige na, umorder na kayo at nang makakain na tayo. Si Brando. Graduate na ng abogacya. Pero paanong nangyari yun? Ayaw na nga niya na mag-aral. Pagka-graduate niya ng political science, tinamad na nga siya na mag-aral. Nang sinabi ko sa kanyang ipagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral sa kursong abogasya, umayaw na siya. Nag-away pa nga kaming dalawa dahil sa pagpipilit kong ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. At pagkatapos ngayon, graduate na siya ng abogasya. Naguguluhan ako. Paanong nangyari yun? At kung sinasabi ni Althea na may hiling si Brandon, ibig sabihin, ganap na siyang abogado. Paano kaya nangyari yun? Kailangang malaman ko kung totoong abogado na talaga si Brando. Ano ang matutuklasan ni Cardo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.